1635 nang itinatag ang siyudad ng Zamboanga, ang pinakamatandang lungsod sa bansa. Dahil sa makukulay na tradisyon, nakamamanghang tanawin at mayamang kultura, perfect pasyalan ng lugar para sa mga turista. At para sa ating adventure sa Zamboanga, makakasama natin ang sparkle artist at proud Zamboangueña na si Cheska Fausto. Buenos dias mga ka-wonder! Bienvenidos na Zamboanga City! I was born and raised here in Zamboanga City. So talagang tatak Zamboangueña. Sa mother side ko, yung mom niya, which is my grandmother, Spanish siya, pero dito talaga siya sa Zamboanga lumaki. And yung grandfather ko was an American. Our first stop, ang pinagmamalaking Great Santa Cruz Island, kung saan matatagpuan ang isa sa mga natatanging pink beach sa bayan ni Juan. Protected area ang isla, kaya kinakailangan munang dumaan sa maikling oryentasyon ang mga bumibisita. Sakay ng bangka, 10 minuto ang biyahe at mararating na ang Great Santa Cruz Island. At dahil solo ni Cheska ang isla ng araw na yon, sinulit na niya ang malaparaisong ganda ng Pink Beach. Kalipahin o Pink Beach ang pangalan nito dahil sa mga nadurog na red organ pipe coral na humalo sa pinong puting buhangin ng isla. At noong taong 2017, kinilala ito ng National Geographic bilang isa sa pinakamagagandang beach sa buong mundo. Perfect time naman daw ang high tide para subukan ng Yellow Boat Adventure papasok ng Great Santa Cruz Lagoon, na siyang sentro ng biodiversity conservation ng lungsod. Maya-maya pa makikita na sa ilalim ng tubig ang nagkalat na upside-down stingless jellyfish. Sa paghawak ng upside-down jellyfish, kailangan daw dahan-dahan lang at huwag din itong iaangat sa tubig, mga ka-wonder. Ayan, so first time kong mahawakan itong stingless jellyfish and napaka-safe niyang hawakan kasi again, stingless nga siya and super soft lang talaga. It's a must talaga that you guys try and visit here sa Santa Cruz Lagoon. Hindi kumpleto ang Zamboanga Adventure kung walang food trip. Kaya ipatitikim sa atin ni Cheska ang oko-oko o sea urchin na pinalamanan ng kanin. Madalas daw nakikita ang sea urchin o tehe-tehe kung kanilang tawagin sa mababaw na parte ng lagoon kung saan may lumot na siyang kinakain nito. Ipapakita naman sa atin ni City na isa ring sama bangingi ang pagluluto nito. So ano po ba yung gagawin natin ngayon? Ito, linisan ito, alisan yung mga tinik niya. Puputasan ng ilalim nito para malinis din ang loob. Ang bigas naman na siyang ipapalaman dito, hahaluan ng sibuyas, bawang at mga pampalasa. Saka ito ilalagay sa loob ng sea urchin. Ayan, so Mommy City, isang oras po itong pinakuluan, no, isang niluto. oras, niluto. Ayan, para lutong-luto siya, so isang oras. So Mommy, paano po natin to kakainin? Ayan. Ganyan. Ay, wow. Tapos ganyanin mo siya. Babasagin yung shell. Oo. Ayan. Actually, first time ko mag-try ng oko-oko. Yung lasa ng sea urchin, almost parang alige ng crabs, yung fats ng crabs. So, ganun siya, napakalinamnam niya and filling kasi rice siya. Melting pot daw ng iba't ibang etnisidad at kultura ang Zamboanga. Kaya bukod sa masaganang kapaligiran at best place na perfect for travel destination,
Ang tunay na yaman ng mga Sambuangenyo ay ang mga mamamayan nito.